dito okay, Zed yan. Counter initiates, Vision, and an Arlot. Para dito kay Sanford. Sanford. Okay. So, maganda to. Actually, plus the damage coming in from Sanji could be enough in the early game. Plus, ang maganda ay marami silang crowd control. So, somewhat, sabayan nga dito, ang somewhat din super duper aggressive lineup. Na meron ang outroaring post na box. Saan to ilalagay? So, this way is sige pakito. Barats XP? Barats? Hindi na rin Wait! Barats? Wait! Lunar Barats. Okay. Sige boom XP pakito. Barats. Okay. Pinatawag mo kami, Sir Midnight. Meron sa Barats, Sir Joshi. Meron siyang crowd control immunity whenever Okay. ipapop niya yung kanyang Detona's Welcome. Meron kang sure lockdown. I can feel na ito yung counter nila sa Ling. Pag nag-Tempest of Blades, mag-ulti lang, hindi siya knock up, aabangan sa isang blade yung Ling. Okay. So feeling ko yun. Feeling ko yun yung idea. That is why nilagay din siya sa XP para mas participative siya when it comes to objectives kasi doon malakas yung Ling. Pero, ang downside nito, sobrang high mobile ng lineup ng Team Liquid para sa isang Barats. Wala silang Rafaela ngayon para pabilisin yung Barats or even ang Matilda to begin with. So, excited ako kung mapapagana ba nila yung Barats XP. Yan. Tignan natin, no? Kaya ba ulit lasunin ng Aurora Gaming Turkey ang mga kababayan natin? Kasi isa na lang ay mapapabagsak with on the lower bracket. Pero, isa pa Liquid. Ipanalo nyo to para sa isa pang game. Oo. Diba? Yun lang naman eh. It's now or never for Liquid. And eto na yung wini-wish natin. Carl TC with the Ling. Mukhang pahihirapan siya dito ng Aurora. Tingnan mo naman si Lunar. Sabi uy, teka lang, tinapos pa ng Sokol Team. Uy, Lunar! Carl TC is Ay, now! piso! Nakapagil si Carl TC. Boy! Boy pa naman siya. May ipin doon si Sanford. Nandun din naman si JP. Pinapahirapan si Carlito. Ay, dinosaur. Ang setong dinosaur. Tapos, after pumunta, pahihirapan talaga yung Ling ni Carl. First blood secured para sa Aurora Gaming. Si JP ang nakita. Nakuha ba ni Carl yung purple Hindi. niya? Parang hindi, no? Hindi niya nakuha yung purple. It's gonna be TNC holding that one. At ang aga nito, maagang pagpapahirap mula sa Aurora Gaming Turkey. Midnight. Ling na walang purple buff para kang sabihin na natin mac and cheese na walang cheese. Macaroni lang. Oo, hindi masarap yun. Wala akong magagawa doon. Pero ito, may magagawa na naman ang Aurora. Sugot na naman! Sup-sup na naman! At si JP na naman ang mabibigyan. 2-0 para sa Aurora Gaming Turkey. Turtle ay libreng-libre nilang makukuha. Midnight! Neil Midnight de Guzman. Grabe yung pinapakita nyo. Pero grabe din ginagalawa ni Sanford dito. Kahit pa yung naman sa makakatakbo kang hindi na pala. Kasi grabe din yung pag-out and pag-turn ng Aurora Gaming. Nung pumasok si Sanford, alam nila na ang tapat lang nila ay si Sanford. And with that being said, 3-0 ang kill score natin dito in favor of Aurora Gaming Turkey. They are really prepared going up against TLPH. Pero kasi, yung draft ni Midnight, feeling ko hindi mo to normal na mapapagana kung hindi ikaw si TNC, Pagu, Rosa, Lunar at Sigiboom. Parang tailor-fitted sa kanila, flicker burned para kay Sanford just to avoid death. Finally, Cartesi gets his first or second purple buff dito sa laban. And I must say, this is not the Team Liquid we used to see na maglaro. Pinapahirapan talaga sila. Oh, actually, even Sanford on the bot lane
lane is really having a hard time right now. Pero since may na si Cole, in Carlito we trust. In Team Liquid we Okay. trust. Maniniwala tayong kaya nila to. Kumbaga, sige, ibigay nyo na yung early game sa Aurora. Mahirap talaga sila labanan sa early game. Plus yan. Marats yan. Tapos meron pang Valentina. Sige, ibigay nyo na yung early game. Kailangan lang mag-scale up dito ng Team Liquid. Kailangan na ng konting tiis. Kailangan ng daanin sa utakan. Kailangan ng iparamdam ang galit kay Sir Midnight. But Sigibum is playing a good time against Teddy dito sa gold lane pakito na hawak niya. In fact, 0-0-1 na siya. Naka-lethal ignition. You don't wanna mess around that one. And mahina yung damage ng Claude sa early. So, minamaximize lang ng Aurora Gaming Turkey yung kalamangan nila. Si JP na JP naman. once more is trying to look for this turtle na kinukuha na ng Aurora Gaming. In fact, si Carla ay wala ng planong pumunta doon. Grabe si Lunar. So-called teamwork once more. Lunar. Zero zone niya mag-isa. Pwede ito na welcome na nagamit doon. Pero Purify Alice nagamit din naman. Merong Rat of Drive mula kay JP. Ito. Pierre the Phoenix mula doon sa Ay! Zenya ni Sanji. Nandun nga lang si TNC sa likod. Pakito is low. Pero nandun Sanford! si Sanford para gumalaw with a double kill. Para kay Sanford. Bumabawi ng paunti-unti ang Team Liquid Philippines. Nice one! Kahit pa paano, may bawi tayo doon. Ganda ng final slash. Tapos, Fury of the Phoenix. Nakita natin dito, talagang ginagalawan ng Team Liquid Philippines. Sabi natin, sige, maganda yung setup doon. Dito ni Pagu. Pero at least may nakuha tayo. At least nagagalawan natin dito. At least kahit pa paano, may trade tayo nakuha at bibigyan ng space si Carlito. Diba? Pero hindi natin matatanggal yung fact na lamang pa rin ang Aurora Gaming dito. 2K gold lead na meron sila and they still has the upper hand sa mga team fights. Kakaiba ang nakikita natin. Aurora Gaming Turkey is putting their strong foundations dito sa kamay ng kanilang EXP na si Lunar with that Barats. Although nabigyan na rin kahit papano. Ginagalawan na. Rat of Dryad. Binigyan. Ito na nga. Binigyan talaga. Now Rosa goes in. Time for a 35 Boom! board with that final slash down to the back line. Trying to get two. Merong counter set mula kay Pagu. Pero double kill para kay Sanford. Damhin mo Aurora ang galit na Team Liquid. Galit na galit ngayon si Kuya 4D. Zoning out TNC to secure the turret onto the mid. Nakikita natin dito na yes sir, maganda yung layers ng Aurora pero mas naging maganda yung mga initiations ng galit na Team Liquid Philippines. Ito ang kilala nating Liquid na ngayon tablado na ang kill score. Mukhang lalaban na rin sila dito sa turtle pero tila ba hindi pa pala. Si Carl mukhang magpo-focus muna. Hakayaan niya tamunan nila na Aurora ang ng mga early objectives. Sige, inyo na. Sabi ng kambing. Sa tagal kong nag-ML, ang dami ko ng pagong na pinaslang. Sige, inyo na yan. Pero si Sigibum, Uy, masakit ha. sa Masakit. kambing nakatingin, pinagsusuntok. Si Cartesi, force na yung kanyang ultimate. Makakatakas Bago. sa bansa doon. Bago. Bago setup. Flicker mula kay Sanji. Random drive gear in the Phoenix combo. Teddy is low. Nandun si Sigibum sa likod. Makakakuha ng dalawa. Sanford naman sa Sanford! kabilang banda. Si TNC ang napunterya. Ngayon si Rosa ay nakatakas pa. Sigibum once more. Nandyan pa si JP. Masakit. Tuloy-tuloy lang din ang pagsapak. At makakakuha ng isa pang kill. Sanford 1 versus 3. Ay mo yan, 40. Pwedeng galawan. Uy, grab Sinusubukan. naman. Final slash. Another dash. Tutuloy pa rin niya. Ang pagtuloy-tuloy. Pero teka lang. Masakit yung damage na shutdown kill mula kay Sigibum. Cartesi. Carl? Pwedeng pumasok. Pwedeng mamulis. Pero mas pinili niya na magmalinis. Dahil yung minions na lang ang kukunin niya. Plus yung sarili niyang purple buff. Going back to the play, pinorse ni Pago yung pure ni Teddy. And nagkawatak-watak ang Team Liquid doon. Nasira ang formation ng cavalry doon. At doon ginulat ni Sigibum. And yes, maganda yung nakikita natin performance coming in from Sanford.
pero mas naging maganda pa rin yung bawi na meron dito ang Aurora. Look at that! Bawi na naman. Si Carlito yung nabigyan dito. That's gonna be the first death ni Carl on this lane. And clearly, Aurora Gaming pa rin. Yung may hawak ng kalamangan, they still are the playmaker on this game. Umahanap man ng bawi ang Liquid, pero mas nakikita nating naghahanap ng play ang Aurora. Tulad yan, tinan mo, baka bigyan na si JP. Nitoras welcome ay naggamit din. Yung sapak mula kay Siggy Boom, low on HP, revitalize, will get him in. Another second skill, here's the Phoenix, Sanford na nagpapalato sa likod. Ginawang Lancelot yung Arlot, nandiyan rin si Carl TZ. Susugod sa likod, TNC mapapabalik. Godlike na si Siggy Boom, patay doon sa likod si Sanji. Ngayon si Carl na terrify pa. Walang namatay mula sa Aurora. Happy naman yung Aurora Gaming. Sa sinabi nilang ready sila to go up against Team Liquid Philippines, hindi ganito yung performance na ina-expect that. In-try ni Carlito abutin si TNC, pero pati ako hindi pansan pumunta si TNC, tapos biglang may lumabas na lang na notification, nakapatay si Sigibu. Walang namatay ni isang miyembro doon. Aurora Gaming, literal na they are prepared, and hindi lang sila pumasok dito para ipakita kung gaano sila prepared. Pumasok sila dito to show us how they can dominate Team Liquid Philippines sa larong ito. Pero sa mga kababayan natin dyan, kailangan lang nating magtiis, kailangan lang nating tumagal sa larong ito. In Team Liquid, we trust. Tiwala sa Team Liquid. Yan ang kailangan ng sambayanang Pilipino. Aurora Gaming Turkey, one of the considered dark horses noon, pero ngayon real contenders na ang kanilang kupunan, and they're showing no mercy against the MSC 2025 champions. They're showing that these gods can bleed. Middle lane ang target, mababasag nila in a bit. Matagal pa naman yung Lord. Minions are showed to the base of Team Liquid. Sa taas ang next target, bago conceal. Flicker ay pwedeng gamitin. Perfect match on. Si JP ay nag-conceal din papalapit. Sinubukan na set upan neto ni Fago, pero walang mangyayaring gulo. Di pa rin sila makakahanap ng pick-off dito para sa dalawang teams natin. Disiplina ang paiiralin ng Aurora Gaming. And because of fun play coming in from JP, mapipigilan nila yung aggression na meron ang Aurora Gaming. Kahit papano, makakahinga pa rin ang mga kababayan natin dito. 1 minuto pa bago dumating ang Lord. And that 1 minute, pwede pa tayong makahabol kahit papano sa items, sa oras. When it comes to resources, kahit papano, dyan tayo aasa sa mga minions na parating. Diba? Aasa tayo na umabot sa puntong mag-online. Yung damage ni Teddy, yung damage ni Sanji. Kasi sa mga teamfights nakikita natin, nabibitin pa tayo sa damage. Sa ngayon na 12 minutes pa lang ang ating laro. Kulang pa. Oras pa ang kailangan ng mga damage dealers ng Team Liquid Philippines. Kakalma muna ng bahagya. Under 1 minute, 25 seconds, lalabas yung Lord. Sa totoo lang, maaari pa namang ibigay ng Team Liquid to at dumipensa na lamang. Pwede. Pero merong mundo na maaring ito na ang katapusan ng laban if magkaubusan pa dito sa Lord fight. Team Liquid Philippines. JP na naman ang titingin doon sa Lord. Isasayaw din naman to ng Aurora Gaming Turkey. Look at Pago. Ang layo niya. Pero ngayon ay sasama na siya sa mga members ng Aurora Gaming. Tumikinain! JP ni Tonas welcome! Ginamit na sa kanya. Si Teddy. So-called teamwork. At si Teddy na iwan pa. Sa pala yung target na dito pa pala si JP. Wala agad yung gold laner ng Team Liquid Philippines. Wala din si JP. Carl TZ will just try to split things up doon sa itaas. And this Lord will freely go to the hands of Aurora Gaming Turkey. At talagang pinapakita sa atin ng Aurora Gaming
gaano sila nag-improve. Mula pa sa match na sinasalihan nila, mula pa sa mga nakalipas na performance sa history at mga pinagdaanan nila, ganito na sila katindi, ganito na sila kalakas. Wala nang choice si Carl TC kundi harangin yung baba. Pero mukhang aabutan yata siya dito ni Siggy. Boom! Forced to use the Tempest of Blades. Tapos nandyan pa si T. Ang grabe naman! Sinalubong siya ng 4 na miyembro dito ng Aurora. Kulang na ng isang Team Liquid at ng Lord na mga kasama ang Aurora sa itaas. 30 seconds pa bago mabuhay si Carl TZ. What a perfect play mula sa Aurora Gaming Turquie. Naabangan si Carl TZ doon sa pupuntahan niyang pader. And wala siyang choice kundi yun lang ang puntahan. Now Aurora Gaming Turquie is knocking to the base of Team Liquid Philippines. Pago goes in Pago! with a perfect match and a set. Beauty the Phoenix side na gamit din. JP is down. Power lock! And Aurora Gaming Turquie will bring